dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay handog. Patong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lunos. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod, namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lunos. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod, namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Isa na naman pong mainit na pagbati ang ipinapaabot naming mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos. Noong pong una kami rin po ay nagbabasa na noon ng banal na aklat. At dahil nababasa namin na ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga sa mga awit 78:2 at sa Ezekiel 20:49 ay lumalabas na rin sa aming bibig na ang Diyos ay talaga namang nagsasalita ng talinhaga. Pero kung bakit kapag binuksan po namin ang aming banal na aklat at binasa ito po ay aming inuunawa, o kung ito ay ipinaliwanag man ng kinikilala naming mga dalubhasa sa mga salita ng Diyos, ay aming pinapaniwalaan. Ngunit nang dumating po ang oras nang kami naman ay magpakababa sa harapan ng Diyos, dahil kami po ay naalarma sa nakita namin sa mga tao, kung bakit sa isang aklat na binabasa, ito ay ang banal na aklat na tinatawag nating Biblia, ang lumalabas sa mga mangangaral ay ang apat na magkakaibang pagkakilala kay Jesucristo. Nung punguna, hindi po namin ito pinapansin. Ngunit dumating ang oras para kaming naligalig dito sa naririnig namin sa mga tao, dahil hindi naman po pwedeng magkaroon ng apat na pagkakilanlan ang Jesucristong nakilala ng mga apostol. Kung kaya kami po ay humingi ng habag sa Diyos, dahil hindi po kami naging kontento sa narinig namin sa Jesucristong ipinangangaral sa mga tao. Yun po pala ay pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, at doon nagkaroon ng Diyos ng daan upang ipakilala niya ang kanyang sarili. Kaya ngayon po ay lubusan na naming tinatanggap at pinapaniwalaan na ang Diyos ay talagang nagsasalita ng talinhaga upang sa pamamagitan nito ay maipadama niya ang kanyang pagmamahal. Kung kaya dito po sa bagong format ng ating programa, Bible Reading, kung paano ang tamang pagbasa sa mga salita ng Diyos, na kung noong una, ito ay para bang nakakatawa. Bakit? Pati ba pagbabasa sa banal na aklat, kailangan pang iasa sa Diyos? Yun po ang aming nakita na nakapagbibigay lugod sa Panginoon. Dahil sa pamagitan po niyan, kami po ay hihingi ng habag sa Kanya, magdedepende sa Kanya, para ipahayag niya ang katotohanan sa Kanyang mga salita. At ngayon din po namin naunawaan itong nakita ni Apostol Juan
sa Apokalipsis 5:1-5, ang selyadong aklat, na maliwanag po sa amin, ito ay ang Biblia sapagkat ito lamang ang nag-iisang aklat para sa kaligtasan. Kung sa nakita ni Juan, walang sinumang tao sa ibabaw, sa ilalim, o sa langit man na makapagbubukas sa selyadong aklat, kung kaya siya ay nalungkot at umiyak ng mainam. Ganyan din po ang nakita namin sa banal na aklat, na walang sinumang tao na po pwedeng makapagbigay liwanag dito sa mga salita ng Diyos. At katulad ni Apostol Juan, nakita niya kung sino ang po pwedeng makapagbukas sa selyadong aklat. Ito ay ang nagmula sa lahi ni Juda, na ang tinutukoy ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo rin po ang aming hinihintay upang siya ang magpahayag sa katotohanan sa kanyang mga salita, na noon pa pala ay kanya nang ginagawa sa Marcos 4:34. Hindi siya nagsalita ng hindi sa talinhaga, subalit kapag kasama niya ang kanyang mga alagad, ay ipinapaliwanag niya ito isa-isa sa kanila. Kaya kung ito pong banal na kasulatang binabasa natin ngayon ay mga talinhagang salita ng Diyos o selyadong aklat na nakita ni Apostol Juan, hindi po ba karapat-dapat ngayon ang sinasabi nating maging ang pagbasa sa mga salita ng Diyos ay kailangan pang iasa sa Diyos? Kaya ito pong inyong matutunghayan na naman ngayon ay isang demonstrasyon kung paanong ipapakita ng Diyos na itong banal na aklat ay selyadong aklat nga, na walang makapagbubukas na sinumang tao kung hindi lamang ang Panginoong Hesukristo. At dito po sa ating Bible reading ay talagang masusubok ang tao kung tunay nga siyang magpapakababa sa harapan ng Diyos. Gayong itong babasahin nating salita ng Diyos ay napakaliwanag na sa kanyang unawa. Tatanggapin po kaya ng tao na itong babasahin natin o ating pong tatalakayin ay talinhagang salita ng Diyos? Gayong ito ay napakaliwanag na sa unawa ng tao. Ang atin pong tinutukoy ay ang ginawang pag-aayuno ng Panginoong Hesukristo. Babasahin po natin ito sa Mateo 4 mula 1-10. Nandito po yung pinababasa sa Mateo 4:1-10. Ang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayuno 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya'y sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos." Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanyang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatirapas at sasambahin mo ako." Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Ayon po sa narinig natin sa umpisa ng istorya, ang Panginoong Hesukristo ay dinala ng banal na Espiritu sa ilang upang matukso siya ng dyablo. Pero alam po ba ninyo na mayroong nagsasabing ito ay isang masamang espiritu na dinala si Jesus sa ilang para tuksuin siya ng dyablo?
At ito po ang naririnig natin sa mga mangangaral. Ang paniniwala po ng karamihan sa Jesus na tinutokso dito ng dyablo, ito ay si Jesucristong anak ni Birhen Maria. Siya ay Diyos, gayunmang siya ay anak ng Diyos. Subalit, mayroon naman pong mga mangangaral na hindi po tinatanggap yun. Dahil sa paniniwalang si Jesus ay tao lamang at hindi siya Diyos. Kung si Jesus ay isang Diyos, paano siya tutoksuhin ng dyablo? Kaya maliwanag na si Jesus ay tao lamang at hindi siya Diyos. Iyan po ang naririnig nating magkakaibang ipinapangaral sa mga tao tungkol sa Jesus na tinukso ng dyablo dito po sa talatang ating binasa. Subalit dahil tayo po ay naniniwalang ang selyadong aklat na nakita ni Apostol Juan ay walang iba kung hindi ang banal na kasulatang binabasa po natin na tinatawag na Biblia, nang alisin ng Panginoong Jesucristo ang selyo ay nahayag ang katotohanan sa kanyang mga salita. Kung sino ang banal na espiritong nagdala kay Jesus sa ilang para tuksohin siya ng dyablo, at kung sino rin si Jesus na tinukso ng dyablo. At ano ba talaga ang pakay ng banal na espiritu kung bakit kinailangan niyang dalhin si Jesus sa ilang upang siya ay matukso lamang ng dyablo? At sino ba itong si Jesus na ito? Dito po kinailangan ang pagkakilala sa tunay na Jesus na mayroon pong dalawang ginagampanang papel. Ang papel ng Ama at ang papel ng Anak. Kung siya ay mayroong dalawang papel, sino pong Jesus dito? At sa kanya pong papel na Ama, siya ang Diyos na dapat sambahin dahil siya ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Siya ang Diyos na naglalang. At dahil ang katotohanang hindi po pwedeng tuksuhin ng dyablo ang Diyos, kung kaya maliwanag po dito na ang Jesus na dinala sa ilang ay sa kanyang papel na anak. Sapagkat sa kanyang papel na anak, hindi po siya Diyos. Hindi siya ang tagapaglalang. Hindi rin siya ang tagapagligtas, kung kaya hindi siya dapat sambahin. Dahil sa kanyang papel na anak, siya ay nagsisilbing modelo. Kung kaya dito, bilang modelo, kailangang siya ay tuksuhin ng dyablo. Bilang modelo, ay may papakita niya ang daan kung ano ang mangyayari sa mga nakababata niyang kapatid kapag sila ang tinukso ng dyablo. Dahil sila ay siguradong tutuksuhin din ng dyablo. Noon po ay hindi man namin pinapansin ito, bagamat aming binabasa na rin. Sapat na po sa amin na maliwanag sa aming unawa na siya ay nag-ayuno, hindi siya kumain. Kung kaya bilang pagdadamay ay nag-aayuno rin po kami. Kami po ay nagsasakripisyo bilang pagdamay sa Panginoong Jesucristo. Pero nang kami po ay magpakababa sa harapan ng Diyos at nakilala namin ang Jesucristong nakilala ng mga apostol, nang alisin po niya ang selyo sa aklat, yung pong narinig ninyo, yun po ang katotohanang tumambad sa amin. Na ang Panginoong Jesucristo ay mayroong dalawang papel, papel ng Ama at papel ng Anak. Dito sa kanyang papel na anak, tutuksuhin talaga siya ng dyablo dahil bilang isang modelo, kailangang maipakita niya ang daan sa kanyang mga nakababatang kapatid na ang tinutukoy
ay ang mga taong nakakilala sa tunay na Jesucristong nakilala ng mga apostol dahil sila rin ay tutoksuhin din ng dyablo. Noon po ay maliwanag na sa aming unawa itong ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya kumain ng 40 araw at 40 gabi. Malaking sakripisyo. Bilang pagdamay, hindi naman po namin makakayang hindi rin kumain ng 40 araw at 40 gabi. Kaya sapat na po sa amin ang hindi rin kakain o magsasakripisyo rin sa loob ng 1 hanggang 2 araw bilang pagdamay sa ating Panginoon. At sino po kaya sa maraming tao na hindi ganyan ang magiging unawa dito sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Uulitin po natin, hindi siya kumain ng 40 araw at 40 gabi. Ano po ang maliwanag na pagkakita sa kanya dito? Yung pong ginawa naming pagdamay na nakikita naming siya ring ginagawa ng maraming tao. Pero alam po ba ninyo, yung maliwanag naming unawa sa ginawang pagsasakripisyo ng Panginoong Jesucristo ay wala pong pinagkaiba sa naging unawa ng dyablo nang makita niyang ang Panginoon ay hindi kumain ng 40 araw at 40 gabi. Ano po ang ebidensya na ganyan din ang maliwanag na unawa ng dyablo? Ito po ay nang marinig ang unang tukso niya sa Panginoong Jesucristo nang sabihin niyang, dahil sa pagkakita ng dyablo ng Panginoong Jesucristo ay hindi kumain ng 40 araw at 40 gabi. Sa makatwid, kumakalam ang kanyang sikmura, nagugutom siya. Kung kaya inumpisahan na niyang tuksuhin ng Panginoon nang sabihin niyang, kung ikaw ay anak ng Diyos, ipag-utos mo sa mga batong ito na maging tinapay para iyong kainin. Kaya po napakaliwanag na ang unawa namin noon ay kamukhang kamukha sa unawa ng dyablo. Pero nang alisin naman ng Panginoong Jesucristo ang selyo at ang aklat ay nabuksan, ay inilantad ng Panginoong Jesucristo ang ginugusto niyang mensahe na kailangan niyang ipaalam sa kanyang mga nakababatang kapatid. Bakit ang sinabi ng Diyos 40 araw at 40 gabi? Tumutugma po ang bilang na 40 sa mga Israelita nang sila ay dalhin ng Diyos sa ilang. Mayroon po palang pakay ang Panginoon kung bakit kinailangan niyang dalhin sa ilang ang mga Israelita. Tandaan po natin na sa ilang ay wala ka pong masusumpungang pagkain doon. Sa makatwid, ang pakay pala ng Diyos kung bakit sila ay dinala sa ilang upang sila ay magutom. Bakit dito sa sinalita ng Diyos na ginawa ng Panginoong Jesucristo, 40 araw at 40 gabi, maliban sa bilang na 40, ginamit niya ang araw at ginamit niya ang gabi. Araw, tumutukoy po ito kapag ang isang pinili ng Diyos ay dumadaan ng masasayang sandali, mga bagay na mga biyayang nakikita niyang pinagkakalooban siya ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay makaramdam pa rin siya ng kagutuman. Gabi, ito po ang mga pagsubok o mga palong dapat ding maranas ng isang pinili ng Diyos. Kailan ba pinapalo ng Panginoon ang kanyang anak? Kapag siya ay sumusuway sa Diyos. At kung ang kanyang anak ay hindi naman sumusuway, siya naman ay dadaan sa mga pagsubok. Ito po pala ang katumbas ng gabi na sinabi ng Panginoon. Pero sa kabila po niyan, ang inaasahan pa rin ng Diyos
na makita sa kanyang anak, ang kanyang anak ay nagugutom pa rin. Sa makatwid, ang pakay pala ng Diyos, sa lahat ng oras, ang kanyang anak ay dapat ay palaging gutom. Saan po dapat magutom ang mga pinili ng Diyos? Ito po ang narinig nating sinabi ng Panginoong Jesucristo bilang sagot niya sa tukso ng dyablo. Nang sabihin ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. Ngunit hindi po ibig sabihin ay ang tinutukoy ay ang literal na salita ng Diyos, dahil ayon sa ipinahayag ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo sa 2 Korinto 3:16, ito po ay ang titik o ang literal na unawa ng tao sa mga salita ng Diyos, na siya palang pumapatay. Paano po pumapatay ang titik o literal kung ang unawa namin noon ay literal ng pagkagutom ng Panginoong Jesucristo ay sa literal na pagkain? Kami po ay nagugutom sa literal na pagkain, gaya ng sandwich, katulad ng hamburger. Napakalayo po sa kaligtasan kung ito ang naging paniniwala namin na siyang ginawang pag-aayuno ng Panginoong Jesucristo. Na narinig po nating siya ring maliwanag na nauunawaan ng dyablo, ay wala po ang kaligtasan. Kaya pala, ang ipinahayag ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo sa unang bahagi ng 2 Korinto 3:6, hindi ng titik, sapagkat ang titik o ang literal na kahulugan ay pumapatay. Na ang ibig pong sabihin na pumapatay, wala po pala itong kinalaman sa kaligtasan. Alin po ngayon ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na salita ng Diyos, na ang tao ay nabubuhay din sa mga salita ng Diyos? Ito po ang uling bahaging sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 3:6, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Espiritu, ito pala ang mensahe ng Diyos sa katotohanan sa kanyang mga salita, na mahahayag kapag ang selyadong aklat ay binuksan na ng Panginoong Jesucristo. Katulad po ng narinig natin kanina, kung anong klaseng pag-aayuno ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. At yung pong Espiritong nagbibigay buhay na tinutukoy dito, ito po yung hindi nakikita ng mata, na ipinahayag din ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:18. Quote, hindi yung nakikita ng mata, dahil ang nakikita ng mata ay temporal lamang, subalit ang hindi nakikita ng mata ay eternal. At ngayon pong binuksan ng Panginoong Jesucristo ang selyadong aklat, ang natambad sa atin ay ang Jesucristong sa isang katawang tao ay mayroong dalawang papel na ginagampanan, ang papel ng Ama at ang papel ng Anak. Pero sa tagpupong ito, ang ginagampanan ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang papel na anak, nang siya ay dalhin ng banal na Espiritu sa ilang upang siya ay matukso ng dyablo. Dapat mangyari sapagkat siya ay nagsisilbing modelo para ipakita ang daan, dahil ang lahat ng kanyang mga pinili na itinuturing niyang mga nakababatang kapatid, lahat pala sila ay susubukin ng dyablo, katulad ng ginawa sa Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak. At ito ang nagsisilbing babala kung ano ang kanilang gagawin. Kung kaya napakalaki po ng kamalian namin noon, nang akala ko, dahil ang turo sa akin, ito ay si Jesucristo na anak ng Diyos, at siya ay Diyos. Pero dito, siya ay si Jesucristong anak nga ng Diyos,
at hindi siya ang Diyos. Dahil papano tutuksohin ng dyablo ang Panginoong Yesukristo kung siya ay Diyos? Kung sa aming paniniwala noon, siya ay Diyos, na napakalaking kamalian ang aming naging paniniwala noon dahil napakaliwanag po ngayon. Ito ay si Yesukristo sa kanyang papel na anak na nagsisilbing modelo para ipakita ang daan sa kanyang mga pinili. At sa papel niyang ito, hindi po siya Diyos, kung kaya magagawa nga siyang tuksuhin ng dyablo. At doon naman po sa paniniwalang naririnig nating ipinangangaral na si Yesukristo ay tao lamang at hindi siya Diyos. At ang tagpupong ito ang kanilang idinidiin para sabihing hindi talaga siya Diyos, tao lamang siya. Bakit naman? Siya ay sinamba at tinuturing na tagapagligtas. Ito po ang kanilang pinandedepensa na nasa unang bahagi ng Mateo 11:27. Quote, "All things are delivered unto me of my Father." Na kung atin pong tatagalugin ay ganito, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Ito po ang talatang ito na binigyan ng kahulugan, kung kaya sinasabing ang lahat ng nasa Ama ay ipinagkatiwala sa anak. Ano po ba ang nasa Ama? Ang maging tagapagligtas. Kung kaya itinuturing nilang si Jesucristong anak ng Diyos ay tagapagligtas. Pero ito nga po ba talaga ang mensahe ng Diyos dito? Kung ang Ama ang siyang tagapagligtas, ay ipinagkatiwala niya sa kanyang anak. Kung kaya dapat siyang ang kining tagapagligtas, bakit hindi po natin pakinggan mismo ang Ama na siya ang magsalita patungkol sa tagapagligtas? Pakinggan po ninyong mabuti at siya ay nagpapasaksi pa. Basahin po natin dito sa Isaiah 43 mula 10 hanggang 11. Akin po itong babasahin sa Ingles para makita natin ang pagdidiin ng Diyos. Isaiah 43:10-11. Quote, "Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Even I am the Lord, and beside me there is no Savior." Unquote. Kayo ang aking mga saksi, ang sabi ng Diyos. Dapat ninyong tanggapin at paniwalaan na ako ay siya. Walang ibang Diyos na napormang nauna sa akin at walang ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. Ako at ako lamang ang Panginoon at wala akong katabing tagapagligtas. Siguro po maliwanag sa atin na ang Diyos na nagsasalita rito ay ang Diyos ni Abraham na tinatawag na Ama. Paano po patutunayan ng Ama ang pag-angkin niyang siya lamang ang tagapagligtas? Maliwanag po ito sa Genesis 17:7 nang ang Diyos ni Abraham ay gumawa ng testamento ng kaligtasan. Subalit ang testamentong yan ay hindi pala basta-basta magkakaroon ng bisa, at ito ang ipinahayag kay Apostol Pablo sa Hebreo 9:16 hanggang 17. Kinakailangang mamatay mismo ang gumawa ng testamento, sapagkat kung hindi mamamatay ang mismong gumawa ng testamento, ang testamento ay walang bisa. Subalit, dahil ang Amang Diyos na Espiritu ang siyang gumawa ng testamento, hindi niya ito pwedeng matupad sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Ito po ang ipinahayag na naman kay Pablo sa 1 Timothy 3:16. "Without controversy, great is the mystery of godliness.
God was manifest in the flesh. Wala nang dapat pagdebatihan o pagtalunan pa. Isang dakilang hiwaga ng pagka-Diyos. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Sa makatwid, ang Diyos ay naging tao. Sino po yun? Sino pong Diyos na tinutukoy na naging tao? Napansin po ba ninyo ang unang bahagi ng 1 Timothy 3:16? Walang dapat pagdebatihan o pagtalunan pa. Sa makatwid, hindi po kailangan dito ang kuro-kuro o opinyon ng tao. Dapat ang marinig natin mismo ay ang Panginoong Hesukristo kung ano ba ang kanyang sinabi patungkol sa narinig nating sinabi ng Ama kanina sa Isaiah 43:10 nang sabihin niyang, "Ako ay siya, walang ibang Diyos na napormang nauna sa akin at walang ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. At wala akong katabing tagapagligtas." Kaya akin pong babasahin ang bilang tugon ng Panginoong Hesukristo dito sa John 8:24. Quote, "I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins." Unquote. Sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa narinig po natin, kinailangan po ba ang opinyon o kuro-kuro ng tao? Nasaan ang maliwanag na unawa ng tao? Dalawa po ba sila? Dahil ang atin pong narinig ang sinabi ng Diyos ni Abraham na tinatawag na Ama. Ako ay siya. Walang ibang Diyos na napormang nauna sa akin at walang ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. Ako lamang ang tagapagligtas. At ngayon, lumabas mismo sa bibig ni Hesukristo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ano po, minamahal naming tagapakinig? Dalawa po ba sila? O siya rin? O siya mismo? Tandaan po natin, ayon sa 1 Timothy 3:16, ang Diyos ay nahayag sa laman o ang Diyos ay naging tao. At sa punto pong ito, dito sa napakahalagang pinag-uusapan natin, pwede po bang si Hesukristo dito ay siya lamang ay anak ng Diyos? Akin pong uulitin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa sinumang taong hindi tinanggap at pinaniwalaan ang katotohanan ito. Kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya po pala, itong si Simon Pedro, bago niya nasabi kay Jesus, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ay kinailangan pa ang kapahayagan ng Ama. Kung kaya, itong si Simon Pedro, bago niya nasabi kay Jesus, ikaw ang Kristo, ito po ay kinailangan pa ang kapahayagan ng Ama. Ayon sa Mateo 16, mula 16 hanggang 17. Gayunmang napakaliwanag na nababasa na si Jesus ay anak lamang ng Diyos. Subalit sa masidhing pagnanasa ng Diyos na mailigtas ang tao, hindi pala sapat na kanyang tuparin ang testamento ng kaligtasan sa kanyang papel na Ama. Kung kaya kinailangan pang ganapin ang ikalawang papel, ang papel ng anak, para ipakita ang daan upang siya ay magsilbing modelo sa lahat ng mga pinili ng Diyos. At ito po ang papel na ginagampanan ng Panginoong Hesukristo dito sa tinatalakay nating siya ay dinala
ng banal na espiritu sa ilang upang matukso siya ng dyablo. Akin pong muling babasahin itong naging batayan. Ang pinapaniwalaang si Jesucristo ay tao lamang at hindi siya Diyos, na pinapaniwalaang tagapagligtas at sinasamba. Ito po ang Mateo 11, unang bahagi ng 27. Quote, "Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama." Unquote. Ngunit sa ipinahayag ng Diyos sa atin, pwede po bang maging batayan ito ang paniniwalang si Jesucristo ay tao lamang at hindi siya Diyos? Sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang lahat ng mga bagay ay ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama, ay karapat-dapat na ba siyang sambahin at gawing tagapagligtas? Nasaan ang ipinahayag ng Ama nang sabihin niyang, "Wala akong katabing tagapagligtas, at ako lamang ang Amang Diyos na dapat sambahin"? Ngayon pong pinatotohanan ng Diyos na hindi nga pala po pwede ang maliwanag na unawa ng tao sa mga salita ng Diyos. Hindi po ba pare-pareho tayong nananabik ngayon? Kung sakaling alisin ng Panginoong Jesucristo ang selyo para may pahayag sa atin kung ano ba talaga ang mensahe ng Diyos, kung bakit ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 11:27, "Ang lahat ng mga bagay ay ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama." Sa pagkaalis ng selyo, natambad po sa atin ang ikalawang papel ng Panginoong Jesucristo, ang papel ng anak, upang ipakita ang daan para magsilbi siyang modelo upang siya ay tularan. Pero paano po pwedeng matutularan ang Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak, samantalang ang nakasulat ay wala siyang bakas na kasalanan? Ano po ang inaasahan niyang tutularan natin sa kanya, sa kanyang papel na anak, at ano ang kanyang ipinapakita? Sa ginagawa po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak, ay makikita natin kung ano ang dapat nating tularan sa kanya. Nang sabihin niyang wala siyang magagawa sa kanyang sarili kung hindi lamang siya pagkakalooban ng kanyang Ama, at hindi niya inangkin na siya ay mabuti. Ano po ang nakikita natin sa kanya? Pagpapakumbaba. Sa makatwid, ito pala ang ipinapakita niya bilang modelo, ang pagpapakumbaba na dapat tularan. Dapat palang magpakumbaba ang mga tao sa harapan ng Diyos kung paano ang pagpapakumbabang ipinapakita ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama. Ano po ang kapahayagan ng Diyos sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, "Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama"? Na ang naging maliwanag na unawa ng mga tao ay yung mga bagay na nasa Ama na ipinagkaloob sa anak, katulad ng kung ang Ama ang tagapagligtas, dapat ang anak ay tanggaping tagapagligtas. Kung ang Ama ay sinasamba, kailangan ding sambahin ang anak. Gayunmang ang sinasabi ng marami, siya ay Diyos. Kung kaya naging misteryoso ang Diyos, Diyos ang anak at Diyos pa rin ang Ama. At mayroon namang nagsasabing si Jesucristo ay tao lamang at hindi siya Diyos. Subalit, siya ay tinatanggap na tagapagligtas at siya ay sinasamba. Dahil nga po dito sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, "Ang lahat ng mga bagay ay ipinagkaloob sa akin ng aking Ama." Hindi po ba masasabing isang malaking kalikuan na sabihing si Jesucristo ay tao lamang at hindi siya Diyos? Gayunmang siya ay sinasamba? Papaano sasambahin ang hindi naman Diyos? At ang sinasabing
si Jesucristo ay anak lamang ng Diyos. Iba siya sa Ama na Diyos din. Nasaan po ang iisang Diyos? At ang sinasabing si Jesucristo ay Diyos na maliit lamang at ang kanyang Ama ang siyang malaking Diyos. Hindi po ba salungat din yan sa katotohanang isa lamang ang Diyos at ang pinakamapanlinlang na doktrina? Dahil nabasa nila sa Gawa 2:38 bilang tugon ni Pedro sa utos ni Jesucristong dapat bautismuhan ang mga tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Subalit ang sinabi ni Pedro, kailangang bautismuhan ang mga tao sa pangalan ni Jesucristo, na tinatawag na oneness doctrine, na parabang katulad na ng tunay na Jesucristo. Subalit iyan po ay inilantad ng Diyos sa Apokalipsis 13:11 na nakasulat doon na nakita kong umaahon sa lupa ang isang hayop na mayroong 2 sungay katulad ng isang kordero, subalit ang kanyang tinig ay tinig ng dragon. Alam po natin kung sino ang dragon. Ayon sa Apokalipsis 12:9, siya ay si Satanas na siyang tinatalakay po natin dito sa pag-aayuno ng Panginoong Jesucristo. Ano ang kanyang naging tinig? Ito ay ang literal na unawa sa mga salita ng Diyos. Kaya ang pagkakita niya sa Panginoong Jesucristo na hindi kumain ng 40 araw at 40 gabi ay nagutom siya, kumakalam ang kanyang sikmura, kailangan niyang kumain ng literal na pagkain. Kung kaya ang naging tukso niya sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong ito para maging tinapay, na maliwanag naman sa mga tao na ito ay magiging pagkain ni Jesucristo sapagkat hindi siya kumain ng 40 araw at 40 gabi, kung kaya siya ay nagugutom, katulad ng pagkakita ng dyablo sa kanya. Sa naging maliwanag na unawa ng mga tao, ang mga bagay na tinanggap ng Panginoong Jesucristo mula sa Ama ay yung mga magagandang katangian ng Ama. Subalit sa pagkaalis sa selyo ay natambad sa atin sa kanyang papel na anak. Siya ay nagsisilbing modelo. Kailangan siyang tularan. Ano ang dapat tularan sa kanya? Nahayag po sa atin. Dapat tularan ang kanyang pagpapakababa. Saan po papasok itong sinabi niyang ang lahat ng mga bagay ay ipinagkaloob sa akin ng aking Ama? Siya ba ay pinagkalooban ng Diyos ng pagpapakababa upang siya ay magsilbing modelo? Hindi maaari. Paano pa siya magsisilbing modelo kung ang kababaan ay ipinagkaloob ng Diyos sa kanya? Paano po siya magiging modelo ngayon para siya ay tularan ng mga tao? Tandaan po natin, ang minomodelo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak ay ang mga tao. Sino pong tao ang tinutukoy dito? Ayon sa Panginoong Jesucristo sa Juan 8:44, ang sinabi niya sa mga tao noon, kayo ay sa inyong amang dyablo. Mukha pong nakakabigla itong narinig nating sinabi ng Panginoong Jesucristo sapagkat ang paniniwala ng mga tao, ako ay anak ng Diyos. Pero bakit ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo ay sa inyong amang dyablo? Na alam nating lahat, siya ay si Satanas. Ano po ba ang katangian ni Satanas? Alam din po nating lahat na si Satanas noon, siya ay si Lucifer. Si Lucifer na nilalang ng Diyos na mas higit sa lahat ng mga anghel. Pero sa halip na ang makikita ng Diyos kay Lucifer ay ang pagpapasalamat o pagpapakumbaba sa naging kalagayan ni Lucifer,
siya ay nagmataas sa Diyos. Kung kaya ginawa niyang Satanas ang kanyang sarili. Sa makatwid, ang katangian pala ni Satanas ay ang pagmamataas, na ngayon, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kayo ay sa inyong amang dyablo. Sa makatwid, ang nakikita ng Panginoong Hesukristo sa mga tao ay ang pagmamataas, katulad ng pagmamataas ni Satanas. Kung ang minomodelo ng Panginoong Hesukristo ay ang mga tao na ayon sa narinig natin, ang katangian nila ay ang pagmamataas. Kung ganun, bagamat ang Panginoong Hesukristo sa kanyang papel na anak, siya ay anak ng Diyos at siya ay walang bakas ng kasalanan, kailangan palang magkaroon siya ng katangian katulad ng katangian ng mga tao upang siya ay magsilbing modelo. Napakabigat po pala ng ipinagkaloob ng Ama sa Panginoong Hesukristo sa kanyang papel na anak. Ibinigay niya sa kanya ang kataasan upang siya ay maging katulad ng mga tao. At sa ganitong kalagayan, kailangan po niyang maging modelo para siya ay tularan. Yun po ang maliwanag na mensahe ng Diyos sa sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 11:27. Ang lahat ng mga bagay ay ipinagkaloob sa akin ng aking Ama. Ang ipinagkaloob pala ng Diyos sa kanya ay isang napakalaking responsibilidad. Dahil ngayong mayroon siyang katangiang kataasan na ipinagkaloob ng Ama sa kanya, kailangan naman siyang maging modelo, ipakita ang halimbawa sa pagpapakababa. Ito po ba ay nakita ng maraming tao? Napakakakaunting tao ang nakakita lamang nito. Sa makatwid, ang tinutukoy pala ng Panginoong Hesukristo na tutulad sa kanya ay yung mga kakaunting mga taong gustong gayahin si Hesukristo sa kanyang pagpapakababa sa Diyos. At ito po ay sa kanyang papel na anak. Bakit po ang katotohanan ito ay hindi nakita ng maraming tao? Bakit hindi nagawa ng maraming tao na magpakababa sa harapan ng Diyos, samantalang sa naging katangian ng Panginoong Hesukristo sa kanyang papel na anak, wala na po siyang pinagkaiba sa mga taong sinasabihan niyang kayo ay mga anak ng dyablo, dahil kung anong kataasan mayroon sila, ay ganoon din kataasan mayroon sa Panginoong Hesukristo sa kanyang papel na anak na ipinagkaloob ng Ama sa kanya. Ngunit kailangan niyang maging perpektong modelo. Maaari pong sabihin ng tao ito, si Jesus sa kanyang papel na anak, wala siyang kasalanan. Ang mga tao ay makasalanan. Kaya nga, ang tawag ni Jesus sa mga tao ay mga anak ng dyablo. Hindi naman po tinitignan ng Diyos ang kasalanan ng tao. Ang tinitignan ng Panginoon ay ang kababaan ng mga tao. Kung kaya ito po ang sagot ng Diyos sa pagmamatuwid ng tao na siya ay makasalanan. Isaiah 1:18, quote, "Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Na kung atin pong tatagalugin ay ganito, "Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa." O hindi po ba napakaganda
at napakaliwanag ng isinagot ng Diyos sa pagmamatuwid ng mga tao na sila ay makasalanan. Ang sabi ng Panginoon, gaano man karami, gaano man kabigat, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, ikaw ay aking lilinisin. Gagawin kitang maputi, katulad ng niyebe, kung ikaw ay magpapakumbaba sa aking harapan. O mayroon pa po bang masasabi ang tao sa napakagandang pangako ng Diyos para lamang kumbinsihin ang mga tao at kanilang tignan? Pwede nga palang si Jesus sa kanyang papel na anak ay maging modelo nila. Gaano po ba talaga kabigat ang responsibilidad na ibinigay ng Ama sa Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak? Nalalaman po natin ang istorya ng ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta sa hardin ng Getsemani. Siya po ay nanalangin. Hindi lamang basta siya nanalangin doon. Siya po ay nakikiusap sa kanyang Ama na kung maaari ay dumaan ang saro sa kanyang harapan. Dahil po sa nakita niya na kanyang dadanasin ang isang malaking paghihirap na sa maliwanag na unawa ng mga tao. Ang paghihirap na nakita ng Panginoong Jesucristo nang siya ay nananalangin ay ang pagpasa niya ng krus at ang pagkakapako at ang pagkamatay niya sa ibabaw ng krus. Pero tandaan po natin, maliwanag ang ipinahayag ng Diyos kung sino ang gumawa ng testamento ng kaligtasan. Siya ang Diyos ni Abraham na tinatawag na Ama. At kung paano niya ito tutuparin, ayon kay Pablo, natatandaan po natin, sinabi niya, ito ay sa pamamagitan ng sariling kamatayan ng mismong gumawa. Kung kaya ang Diyos ni Abraham ay nahayag sa laman o naging tao upang tuparin ang testamento ng kaligtasan na kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa makatwid, si Jesucristo sa kanyang papel na anak, hindi pala siya ang magpapasan sa krus. Hindi po siya ang ipapako sa krus at hindi rin siya ang mamamatay sa ibabaw ng krus. Kaya maliwanag ang nananalangin sa hardin ng Getsemani ay si Jesus na anak ng Diyos na nagsisilbing modelo, na siya po ay nabibigatan sa responsibilidad na ibinigay ng Ama sa Kanya. Dahil po ang Panginoong Jesucristo sa Kanyang papel na anak nagsisilbi siyang modelo. Minomodelo po niya ang mga tao na ang katangian ay ang kataasan. Na ang kataasang iyon ay nasa Panginoong Jesucristo sapagkat ipinagkaloob sa Kanya ng Kanyang Ama. Subalit, kailangan niyang maging perpektong modelo kung kaya siya po ay nagulimihanan sa bigat ng pagpapakababa na inaasahan naman ng Kanyang Ama sa Kanya. Kung kaya nanghina po siya at sinabi niya sa kanyang Ama, Ama ko, kung po pwede, ay dumaan na lamang sa aking harapan ang saro. Na ang ibig palang sabihin ay hindi makakaya ng Panginoong Jesucristo ang bigat ng kababaang inaasahan ng kanyang Ama sa kanya. Datapwat nang sabihin niyang, Ama ko, hindi ang kalooban ko ang siyang masusunod, kung hindi ang iyong kalooban. Doon po siya biglang nakaramdam ng kalakasan. Kaya po siya pinawisan ng dugo. Ano po ang nakikita ng mga tao nang ang Panginoong Jesucristo ay pagpawisan ng dugo? Nakikita nila siya ay nahihirapan, kung kaya naaawa sila sa Kanya. Pero ito po ay bahagi pa rin ng selyadong aklat na kailangang
alisin ng Panginoong Hesukristo ang selyo para matambad sa atin ang isang nakamamanghang katotohanan. Nang pagpawisan ng dugo ang Panginoong Hesukristo. Maliwanag po sa mga tao na ang dugo ay nanggagaling sa puso. Subalit mayroon pong sinabi ang Diyos tungkol sa puso. Ito ay nasa Jeremias 17:9. Ang puso ang siyang pinakamandaraya sa lahat. Sino ang makaalam? Kung ganon, yun po palang naramdaman ng Panginoong Hesukristo na napakabigat na responsibilidad ng pagpapakababa, iyon pala ay bunga lamang ng kanyang damdamin. Subalit nang magpakababa na siya, nabigyan na siya ng lakas, at siya ay pinagpawisan ng dugo, at ito ay pumatak sa lupa. Ano po ang nakita ng mga tao doon? Si Hesukristo, na sa kanyang kahirapan, pinagpawisan siya ng dugo, at ito ay pumatak sa lupa. Ganyan lang. Datapwat sa atin po, dahil binubuksan ng Panginoong Hesukristo ang selyadong aklat, sa pagkaalis sa selyo, ito ang tumambad sa atin. Maliwanag po na ang dugo na nanggagaling sa puso, ito ay ang mabigat na responsibilidad na naramdaman ng Panginoong Hesukristo ay nanggaling lamang sa kanyang damdamin. Datapwat nang siya ay magpakababa at pinagpawisan ng dugo, at sa pagpatak ng dugo sa lupa, ng lupa ay sinimbuluhan ng tao. Yun pala ay damdaming makatao na nawala. Yun na po pala ang palatandaan na nawala na sa kanya ang damdaming makatao. Hindi po namin kayang maisalarawan ang ibang klaseng kaligayahang nararamdaman namin sa oras na ito, dahil po nakikita namin kung paano binubuksan ng Panginoong Hesukristo ang selyadong aklat, kung kaya hindi na po kami papayag na ito ay mawawala pa. Di na ako papayag na mawawala pa sa katotohanan aking nalaman. Ngayong ako'y malaya na sa pagkakabilanggo sa maling katuruan kay payapa ng buhay. Ngayong kilala ko na ang tunay na Jesus, na siya ang Ama at banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas tungo sa iyo. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas